Hello, good morning. Ako pala yung technician from Mecanigo. Ako yung magkakandak ng inspection sa Toyota Zenix Hybrid. Ito yung susi. Okay, thank you. Start ko na po yung inspection. First is open natin yung hood. Okay, check natin yung condition ng underhood. For the hybrid pala, combination of electric motor and gasoline engine to. So medyo iba yung design compare sa normal IC or gasoline and engine or diesel engine. Normally, yung i-check lang naman dito is yung kung may mga leakage ba, rat bite for the wirings, okay ba yung mga fluids, level, and quality. Check din natin tong radiator cup. Normal pa naman yung function ng radiator cup. Okay pa siya, good. Check natin yung status ng oil. Okay pa rin naman yung oil. Check natin kung may residue ng oil sludge. So dito naman sa filler cup is wala naman siyang residue. So good pa rin siya. Din dito sa left side yung status ng high voltage wire papunta sa battery pack. Yan. So makikita nyo, ito yung pinakang cover ng battery pack niya. Wala naman siyang physical signs of damages. Yung high voltage wire, wala din naman. Okay pa rin yung orange wire niya. So sa frame, okay naman. And dito sa suspension, okay naman. Check muna natin tong interiors niya. Kung may signs ba ng flooding. Under seat, okay. Malinis. Yung mga connections, wala namang corroded part. Okay, walang signs of moldings at watermarks. Seat belt. Functionality, okay naman. Magana. No signs of flood. Sa tools niya, meron naman tayong jack. Scissors jack, okay naman. Meron naman siyang basic tool set. Check naman natin ang system gamit ang scanner. So, checking muna tayo ng health report kung meron bang DTC yung mga system or module itong Toyota Zenix Hybrid. So yun, meron siyang 6 fault codes na nabasa. So, based naman sa scanning result ng DTC, wala siyang fault code related to the hybrid system or the electric motor. So, ibig sabihin, good naman yung system ng hybrid system and yung sa electric motor and high voltage battery system. Check muna natin yung ECM kung may mga abnormal data ba dito using data stream. So, kung makikita nyo sa panel, na-activate pa yung electric motor niya, which is ang nagsusupply pa rin is yung battery. Di pa nag-engage yung gasoline engine. So, dito na sa live data yung battery management voltage ng hybrid. So, hindi naman siya abnormal o normal pa rin. So, as you can see, meron pa rin tayong reading ng battery voltage ng 12 volts battery. So, yung battery voltage natin dito is 13 point something. Yung 12 volts, normal naman siya. Dito naman sa under chassis o sa suspension, wala namang abnormal leaks sa shock absorber. And dito sa steering boot, yung mga stabilizer niya, okay pa naman. We go to you anytime, anywhere.